May isang umuungol sa gubat ng halinghing. Isang tunog na hindi galing sa anumang hayop na kilala ng mga taga-baryo. Ito ay isang panaghoy, malalim at puno ng pighati, na gumagapang palabas sa gubat tuwing papalubog ang araw. Sinasabi ng matatanda na ito ang mga iyak ng mga kaluluwang naligaw at hindi na muling nakahanap ng daan pauwi. Pero para kay Leo, ang tanging naririnig niya sa dapit hapong iyon ay ang mahinang pag-awit ni Elena. Nakatayo siya sa lilim ng isang puno ng mangga. Pinagmamasdan ang dalaga habang nag-iigib ito ng tubig mula sa lumang poso sa gitna ng baryo malalim. Bawat galaw nito ay tila isang sayaw. Ang pagbaba ng timba, ang bahagyang paghilig ng kanyang katawan habang hinihila ang lubid, ang pagtapon ng ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Para kay Leo, si Elena ang pinakamagandang tanawin sa buong aklan. Puntahan mo na, pare. Baka matunaw yan sa kakatitig mo. Bulong ni Kiko mula sa kanyang likuran. Dala ang isang ngising mapang-asar. Pinunasan ni Leo ang namumuong pawis sa kanyang palad. Si Raulo, naghahanap lang ako ng tiyempo. Tiyempo? Isang linggo ka nang naghahanap ng tiyempo. Baka maunahan ka pa ng anito dyan sa poso. Biro pa ni Kiko. Hindi na niya pinansin ang kaibigan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanyang katawan at nagsimulang maglakad papalapit kay Elena. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Ang puso niya ay kumakarera at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Siya, si Leo na lumaki sa siyudad ng Maynila, na sanay sa ingay at gulo, ay natutorpe sa isang simpleng dalagang taga-baryo. Nang makalapit siya, lumingon si Elena. Ang mga mata nito ay may taglay na kakaibang lungkot. Ngunit nang makita siya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na kayang magpatigil ng mundo. Leo, bati nito. Ang boses ay kasing lambing ng inaasahan niya. Napadaan ka yata? Oo. Elena, nauutal niyang sagot. Kamusta? Baka kailangan mo ng tulong diyan. Itinuro niya ang balde na puno ng tubig. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Elena. Kaya ko na to, pero salamat sa alok. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang tunog ng tubig na tumatapon mula sa balde ang maririnig. Para kay Leo, ito na ang pagkakataon. Elena, naisip ko lang, kung hindi ka abala bukas, baka gusto mong… Elena! Isang malakas at magaspang na boses ang pumutol sa anumang sasabihin ni Leo. Sabay silang napalingon ni Elena sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo sa di kalayuan si Mang Damasong, ang ama ni Elena. Ang mukha nito ay tila binayunan ng panahon, puno ng mga guhit na nagpapahiwatig ng mabigat na pamumuhay. Ang mga mata nito ay malalim at tila may sariling dilim, nakatutok ng masama kay Leo. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Elena. Itay, sabi niya nang may bahagyang kaba. Lumapit si Mang Damaso. Ang kanyang mga bakyam ay lumilikha ng mabigat na tunog sa tuyong lupa. Sa kanyang baywang ay nakasukbit ang isang lumang bolo. Ang puluhan ay kintab na sa tagal ng paggamit. Hindi nito inalis ang tingin kay Leo. Anong kailangan mo sa anak ko, binata? Tanong nito. Ang boses ay walang bahid ng anumang kabaitan. Mang Damaso, magandang hapon po, bati ni Leo, sinusubukang maging magalang. Nag-aalok lang po ako ng tulong kay Elena. Suminghal si Mang Damaso. Tiningnan niya si Leo mula ulo hanggang paa.
Tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Tulong! Ang mga taga Maynila ay walang alam sa tunay na tulong. Puro kayo salita. Itay, wag naman po kayong ganyan. Mahinang saway ni Elena. Hindi pinansin ni Mang Damaso ang anak. Sa halip, kinalasin niya ang bolo mula sa kanyang baywang at iniharap ito kay Leo. Isang itak na dumaan na sa maraming taon. Ang talim ay may kaunting kalawang na, ngunit halatang alagang-alaga. Gusto mong patunayan ang iyong sarili? Hamon ng matanda. Tingnan mo ito. Ipinakita niya ang talim. Sa gitnang bahagi nito ay may isang manipis. Halos hindi mahalilos hindi makitang lamat. Pamana pa ito ng aking ninuno. Nasira sa huling paggamit ko sa gubat. Kung gusto mo talaga ang anak ko, patunayan mo ang iyong halaga. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Leo. Nalilito. May isang panday na nakatira sa loob ng gubat ng halinghing. Ang pangalan niya ay Laya, sabi ni Mang Damaso. Ang pagbanggit sa pangalan ng gubat ay nagdulot ng malamig na kuryente sa hangin. Siya lang ang tanging makakagawa nito. Dalhin mo ito sa kanya, ipaayos mo, at ibalik mo sa akin ng buo. Kapag nagawa mo yan, marahil, mapag-iisipan kong karapat-dapat ka para sa anak ko. Natahimik si Leo. Ang gubat ng halinghing. Kahit siya na bago lang sa baryo ay narinig na ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Isang gubat na sinasabing pinamumugaran ng mga engkanto, tikbalang, at higit sa lahat, mga aswang. Pero nang tumingin siya kay Elena, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito at sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot niya. Pinalitan ito ng isang determinasyon na makuha ang pagtingin ng dalaga. Tinatanggap ko po ang hamon, sabi ni Leo ng may buong kumpiyansa. Kinuha niya ang bolo mula kay Mang Damaso. Nagulat siya sa bigat nito. Nang hawakan niya ang puluhan, naramdaman niya ang kakaibang lamig. At napansin niyang humigpit ang pagkakahawak ng matanda dito bago tuluyang bitawan, na para bang ayaw nitong pakawalan. Umalis ka sa pagbubukang liwayway, sabi lang ni Mang Damaso bago tumalikod at hilahin si Elena paalis. Naiwan si Leo na mag-isa. Hawak ang lumang bolo, ang pangako ng pag-ibig at ang bigat ng isang mapanganib na paglalakbay. Gabi na nang puntahan niya si Kiko sa bahay nito. Agad na ipinakita ni Leo ang bolo at ikinuwento ang nangyari. Ano? Halos mapasigaw na reaksyon ni Kiko. Pumayag ka? Alam mo ba ang pinasok mo, Leo? Ang gubat ng halinghing ay hindi pasyalan. Kailangan kong gawin to, pare. Para kay Elena. Matigas na sabi ni Leo. Para kay Elena? O para sa katangahan mo? Sagot ni Kiko hindi makapaniwala. Leo, hindi yan basta-bastang gubat. May dahilan kung bakit iniiwasan yan ng lahat ng taga rito. May mga nawawala dyan na hindi na nakikita. Mga kwentong pambata lang yan, Kiko. Gawa-gawa lang para takutin ang mga bata, sabi ni Leo. Kahit sa loob-loob niya ay may kaunti na ring takot na namumuo. Kwentong pambata, umiling si Kiko. Hindi mo pa naririnig ang ungol tuwing pinggabi. Hindi mo pa nararamdaman ang pagbabago ng hangin kapag napapatingin ka sa direksyon ng gubat na yon. Sasama ka ba o hindi? Diretsyong tanong ni Leo. Napabuntong hininga si Kiko. Tinitigan niya ang determinadong mukha ng kaibigan. Alam niyang walang makakapigil dito. Ano pa nga ba? Sa tingin mo ba hahayaan kitang magpakain sa kapre ng mag-isa? Sige na, sasama na ako.
Pero sa oras na makakita ako ng kahit isang bagay na hindi ko maipaliwanag, uuwi na tayo. Maliwanag. Gumaan ang loob ni Leo. Salamat pare. Alam kong maaasahan ka. Kinagabihan, bago matulog, hindi maalis sa isip ni Leo ang paglalakbay na haharapin nila. Inilabas niya ang bolo ni Mang Damaso at pinagmasdan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang manipis na lamat sa talim ay tila mas maitim ngayon, halos magmukhang isang ugat na itim na gumagapang sa bakal. Ipinagsawalang bahala niya ito. Baka likha lang ng ilaw ng buwan, sabi niya sa sarili. Nakatayo sila ni Kiko sa bungad ng gubat ng halinghing kinaumagahan. Ang mga puno ay matataas at magkakalapit na lumilikha ng isang madilim na pasukan na tila lalamunin ang sinumang magtangkang pumasok. Mag-ingat ka sa mga haka-haka, Leo. Huling babala ni Kiko. Pero mas mag-ingat ka sa mga bagay na totoo sa gubat na yon. Bago pa man makasagot si Leo, isang tunog ang pumailan lang mula sa kaloob-looban ng gubat. Hindi ito ungol ng ordinaryong aso. Ito ay isang panaghoy na tila galing sa isang kaluluwang hindi matahimik, malungkot, nakakakilabot at mahaba. Kasabay nito, naramdaman nila ang biglaang paglamig ng hangin. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa kanilang batok. Ang gubat ng halinghing ay bumabati sa kanila. Sa unang hakbang pa lang ni Leo papasok sa gubat ng halinghing, naramdaman niya agad ang pagkakaiba. Tila isang hindi nakikitang kurtina ang kanilang binagtasang init ng araw sa labas ay biglang napalitan ng malamig at malagkit na hangin sa loob. Ang mga ingay ng baryo ay biglang nawala, na tila nilamon ng mga naglalakihang puno na nagsisilbing pader sa pagitan ng dalawang mundo. Para kay Elena, bulong ni Leo sa sarili. Isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi para palakasin ang kanyang loob. Naglakad sila ng ilang minuto sa isang makitid na daan na halos natabunan na ng mga tuyong dahon at gumagapang na baging. Si Kiko ay nasa unahan. Hawak ang sarili niyang itak na ginagamit niyang panghawan ng mga sanga na humaharang sa daan. Sa simula, sinubukan nilang magbiruan. Sigurado kang hindi tayo maliligaw dito, pare? Tanong ni Leo. Baka mamaya sa baryo tikbalang na tayo lumabas. Manahimik ka nga, sagot ni Kiko. Pero may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Basta sumunod ka lang. At wag na wag kang tatanggap ng anumang kendi mula sa matandang may balbas na kasing puti ng bulak. Pero habang lumalalim sila sa gubat, unti-unting nawawala ang kanilang mga biruan. Napapalitan ito ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging naririnig na lang ay ang kaluskos ng kanilang mga paa sa mga tuyong dahon at ang sarili nilang paghinga. Nararamdaman mo ba yon? Biglang tanong ni Kiko. Humihinto sa paglakad. Ang alin? Ang katahimikan, sagot ni Kiko. Wala na yung mga kuliglig. Wala nang huni ng ibon. Parang lahat sila biglang tumahimik. Doon lang napansin ni Leo. Ang kaninang maingay na gubat ay ngayoy nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin siya sa itaas. Ang mga sanga ng puno ay sobrang kapal na halos hindi na sa kalaw, hindi na masilip ang sinag ng araw. Tila laging takip silim sa lugar na iyon. Tingnan mo to, sabi ni Kiko. Itinuturo ang isang puno ng balete sa gilid ng daan. Ang ilang mga sanga nito ay baluktot sa paraang hindi natural, na para bang may isang higanting kamay ang pumilipit sa mga ito. Walang bagyo. Pero bakit ganito?
Nagsimulang makaramdam ng panlalamig si Leo. Isang lamig na hindi galing sa hangin. Baka ganyan lang talaga yan tumubo. Tara na. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinusubukan ni Leo na huwag isipin ang mga kakaibang bagay na nakikita nila. Pero parang may sariling isip ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, sa dulo ng kanyang paningin, tila may nakita siyang isang puting anino na mabilis na dumaan sa pagitan ng dalawang puno. Napalingon siya agad. Walang anuman doon. Guni-guni ko lang siguro, sabi niya sa sarili. Pero hindi na siya mapakali. Ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanila mula sa kadiliman ng gubat ay papalakas ng papalakas. Ilang sandali pa, natigilan sila sa isang maliit na espasyo sa gitna ng mga puno. May isang lumang dambana na gawa sa bato na halos natatakpan na ng lumot. Sa ibabaw nito ay may mga natuyot na bulaklak at isang basag na platito na may lamang mga lumang barya. Isang alay para sa kung sino mang nilalang ang nagbabantay sa gubat na iyon. Nag-aalay pa rin pala ang mga tao dito, bulong ni Kiko. Ibig sabihin, mayroon talaga silang kinatatakutan. Bigla, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang pag-iyak, iyak ng isang bata. Nagkatinginan sila ni Kiko. Nanlalaki ang mga mata. Ang tunog ay tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Minsan, parang nasa kanilang kanan. Pagkatapos, parang nasa kaliwa. At kung minsan, parang nasa likuran lang nila. "Sino yan?" sigaw ni Leo. Ang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Ang pag-iyak ay nagpatuloy, mahina at puno ng lungkot. "Leo, masama to," sabi ni Kiko. Ang kamay ay humihigpit sa hawak niyang itak. "Hindi iyak ng totoong bata yan," sinasabi ng lola ko. "Yan daw ang paraan ng mga engkanto para iligaw ka." Ang pag-iyak ay biglang lumakas, na para bang ang bata ay papalapit sa kanila. Napapaikot-ikot sila, sinusubukang hanapin ang pinanggagalingan ng tunog, ngunit wala silang makita. Ang takot ay gumagapang na sa buong katawan ni Leo. Nagsisimula na siyang magsisi sa kanyang kapangahasan. At sa isang iglap, kasing bilis ng pagdating nito, ang pag-iyak ay tumigil. Ang nanatili na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang dilim. Napansin ni Leo na ang liwanag ay mas mabilis na nawawala kaysa sa inaasahan. Ang dapit hapon ay agad na naging gabi sa loob ng gubat ng halinghing. "Nawawala na tayo," sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi na natin makita ang daan." "Kalma lang," sabi ni Kiko. Kahit halata rin ang kaba sa kanyang boses. "Huwag tayong maghihiwalay." Nasa gitna sila ng kanilang pagkalito at takot ng isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa gubat. Hindi ito iyak. Hindi ito ungol. Ito ang tunog ng martilyong pumupukpok sa bakal. Paulit-ulit, malakas at maindayog. Pok, pok, pok. Nagkatinginan sila sa gitna ng kadiliman sa unahan. Isang liwanag ang kanilang natanaw. Isang kulay kahel na liwanag na pumipintig, kasabay ng tunog ng pagpukpok. Liwanag ng apoy. "Ang panday," sabay nilang sabi. Nang walang pag-aalinlangan at sa kagustuhang makatakas mula sa kadiliman at sa kung anumang nagtatago doon, mabilis silang naglakad patungo sa direksyon ng apoy at tunog. Di nila alam na ang kanilang tinatakbuhan ay hindi isang kaligtasan, kundi ang simula ng isang mas malalim na bangungot. Hindi alam ni Kiko
kung ano ang mas nakakatakot, ang kadilimang iniwan nila sa kanilang likuran o ang nag-aapoy na liwanag sa kanilang harapan. Ang bawat pagpukpok ng martilyo ay tumatama rin sa kanyang dibdib. Kahit papaano, ang tunog na iyon, kahit malakas, ay tunog na gawa ng tao. At sa puntong iyon, anumang tanda ng kabihasnan ay mas mainam kaysa sa mga bulong at iyak na naririnig nila kanina lang. Nang marating nila ang isang maliit na espasyo, tumambad sa kanila ang pinagmumulan ng lahat. Isang bukas na gawaan na may bubong na yero ngunit walang pader. Sa gitna nito ay isang nagbabagang ulingan na siyang nagbibigay liwanag sa buong lugar. Isang babae ang nakatayo doon, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang braso ay matipuno at bawat bagsak ng hawak niyang martilyo sa isang piraso ng bakal sa ibabaw ng palihan ay lumilikha ng mga tilamsik ng apoy na sumasayaw sa dilim. "Laya!" tawag ni Leo. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Biglang tumigil ang pagpukpok. Ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat kaysa sa kanina. Dahan-dahang lumingon ang babae. Hindi ngumingiti ang kanyang mga labi, pero ang kanyang mga mata, iyon ang unang napansin ni Kiko. Matalim. Parang kayang tumagos sa iyong kaluluwa at basahin ang lahat ng iyong mga kasinungalingan at takot. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng uling at ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ngunit mayroon siyang aura ng isang taong sanay sa panganib, isang taong mas gugustuhin mong maging kakampi kaysa kalaban. "Anong kailangan ng mga taga-baryo sa aking pamamahay?" tanong niya. Ang boses ay matigas at walang anumang init. Si Leo, na tila natauhan na, ang siyang lumapit. "Magandang gabi po. Ikaw po ba si Laya ang Panday?" Isang bahagyang pagtango lang ang isinagot ng babae. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanila. "Pinapunta po kami ni Mang Damaso," sabi ni Leo. Iniaabot ang bolong nakabalot sa isang lumang tela. May kaunting lamat daw po ito at sabi niya ay kayo lang daw po ang tanging makakagawa. Nakita ni Kiko ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Laya nang masilayan nito ang itak. Hindi niya ito agad kinuha. Sa halip, tiningnan muna niya ang mga kamay ni Leo. Pagkatapos ay ang mukha nito. Bago niya dahan-dahang kinuha ang bolo, hinubad niya ang tela. Ang liwanag mula sa nagbabagang uling ay gumuhit sa talim ng itak. Tinitigan ito ni Laya ng matagal. Ang kanyang daliri ay marahang dumausdos sa ibabaw ng bakal. Humihinto sa mismong lamat na ipinunta nila roon. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang tunog na may halong pagod at inis. "Hindi ko ito gagawin," sabi niya. Ibinabalik ang bolo kay Leo. "Umalis na kayo." Nagulat si Leo. Pero bakit po? Babayaran naman po namin kayo, kahit magkano." "Hindi ito tungkol sa pera," matigas na sagot ni Laya. "Hindi ko ginagawa ang itak na ito. Ngayon umalis na kayo bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang daan pabalik." Tumalikod na siya. Tila tapos na ang usapan. Nagsimulang makaramdam ng paninindig ng balahibo si Kiko. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa gubat sa kanilang likuran. Ang ideya na bumalik sila sa daan na iyon sa gitna ng gabi ay mas nakakatakot kaysa sa pagharap sa masungit na panday. "Miss Laya, pakiusap," pagmamakaawa ni Leo. "Importante po ito sa akin." Nang akmang hahawakan ni Leo ang braso ni Laya, isang malakas na ungol ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kadiliman. Pinipigilan ang lahat ng kanilang galaw.
Hindi ito ang panaghoy na narinig nila kanina. Ito ay isang tunog na mas malapit, mas mabangis. Mula sa pagitan ng mga puno, isang grupo ng malalaking aso ang biglang lumabas. Ang kanilang mga balahibo ay magugulo at marurumi. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula sa salamin ng apoy mula sa ulingan. Bumubula ang kanilang mga bibig at ang mga pangil ay nakalabas, handang manakmal. Napaatras sina Leo at Kiko. Napalibutan sila. Ang daan pabalik sa baryo ay hinarangan na ng mababangis na hayop. Ngunit si Laya hindi natinag. Lumingon siya at sa halip na takot, ang nakita ni Kiko sa kanyang muka ay purong pagkainis at galit. Na para bang ang mga asong ito ay mga istorbo na laging dumarating. Mabilis niyang dinampot ang isang sibat na nakasandal sa malapit. Ang dulo ay kasing talim ng tingin niya. "Umalis kayo rito!" Sigaw niya, hindi kina Leo at Kiko, kundi sa mga aso. Ang pinuno ng mga aso, ang pinakamalaki sa lahat, ay umungol ng mas malakas at nagpakita ng kumpletong hanay ng kanyang mga pangil. Humakbang si Laya pasulong, itinaas ang sibat. Inasahan ni Kiko na susugod ang mga aso anumang oras. Inihanda na niya ang sarili sa isang madugong laban. Ngunit sa halip, sumigaw si Laya ng isang salita na hindi maintindihan ni Leo at Kiko. Isang salita na malalim, matanda at makapangyarihan. At sa isang iglap, lahat ng aso ay tumigil. Ang kanilang mga ungol ay naging mahinang pag-ungol. Pero hadiyang mapuro hindi sila umatras. Sa halip, sabay-sabay silang tumingala. Hindi kay Laya, hindi sa apoy, kundi sa isang makapal na sanga ng puno sa itaas mismo ng kinatatayuan ni Leo at Kiko. Automatikong napatingala si Leo, kasunod ng tingin ng mga aso. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na kalangitan na natatakpan ng mga sanga at dahon. Ngunit ang paraan ng pagtitig ng mga aso ay tila mayroon silang nakikitang isang bagay doon, isang bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Pumasok, utos ni Laya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng awtoridad. Hindi na niya tiningnan ang mga aso, kundi itinulak niya sina Leo at Kiko papasok sa isang maliit na pinto sa likod ng gawaan na nagsisilbing tirahan niya. Isinara niya ang pinto na gawa sa makapal na kahoy. At agad itong nikandado ng 3 mabibigat na trangka. Ang loob ng bahay ay simple at masikip. May isang papag, isang maliit na mesa, at mga pader na puno ng mga nakasabit na iba't ibang habang uri ng sandata, mga itak, balisong, at mga sibat na hindi pa tapos. Ang hangin sa loob ay amoy usok, bakal, at takot. "Ano yung mga yon?" tanong ni Kiko. Ang boses ay nanginginig habang sumisilip sa isang maliit na butas sa dingding. "Hindi sila ordinaryong aso, Laya." Hindi sumagot si Laya. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na bayong. Mula roon ay naglabas siya ng isang dakok ng magaspang na asin at sinimulan itong isaboy sa bawat sulok ng bahay, sa ilalim ng pinto at sa paligid ng mga bintana, habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Leo. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Leo. "At bakit tumingala ang mga aso?" "Dahil ang amo nila ay hindi naglalakad sa lupa," sagot ni Laya. Sa wakas ay humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay madilim. "Manatili kayong tahimik at anuman ang mangyari,
Anuman ang marinig o makita ninyo, huwag na huwag kayong titingin sa labas. Umupo siya sa gitna ng sahig, ipinatong ang kanyang sibat sa kanyang kandungan, at pumikit, tila naghahanda sa isang bagay na alam niyang darating. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga tunog. Una, isang mahinang kaluskos, tunog ng mga tuyong dahon na tinatapakan. Pagkatapos, isang mahinang pagkamot. Nanggagaling ito sa bubong na yero. Krrr, krrr, krrr. Ito ay tunog ng matutulis na kuko na dahan-dahang kumakaskas sa metal. Nagkatinginan sina Leo at Kiko. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Gusto nilang sumigaw pero tila may bumara sa kanilang mga lalamunan. Naalala nila ang utos ni Laya. Ang pagkamot ay naging mas malakas, mas mabilis. Na parabang ang anumang nasa itaas ay naiinip, sinusubukang humanap ng butas, isang siwang para makapasok. Kasunod nito, isang mabigat na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Na parabang may isang bagay na malaki at mabigat ang lumapag sa kanilang bubong. At pagkatapos, narinig nila ito. Ang tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak. Hindi ito tulad ng pagaspas ng ibon. Ito ay mabigat, malakas, at parang gawa sa katad. Hump! 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 Napasandal si Leo sa pader. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga kwento ng kanyang lola, ang mga aswang. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Leo ang isang anino na dumaan sa maliit na siwang ng bintana. Isang anino na may hugis ng tao, ngunit may dalawang malalaki at tulis na bagay na nakausli sa likuran nito. Mga pakpak. Nanlamig ang kanyang dugo. Hinila niya si Kiko palayo sa bintana. Nanginginig ang mga kamay na nakaturo sa itaas. Si Kiko, na kanina pa namumutla, ay napatingin sa direksyon ng itinuturo ni Leo at napatakip sa sariling bibig upang pigilan ang isang sigaw. Tanging si Laya ang nanatiling kalmado. Nakapikit pa rin, ngunit ang pagkakahawak niya sa kanyang sibat ay mas humigpit. Tila nakikinig, tila naghihintay. "Huwag kayong maingay," bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Naririnig nila ang tibok ng puso ninyo. Ang mga kalabog sa bubong ay tumigil. Napalitan ito ng isang bagong tunog, mas nakakakilabot. Isang tunog na tila dumidikit at gumagapang. Kasabay nito, isang mahaba at manipis na bagay ang dahan-dahang pumasok mula sa siwang sa pagitan ng sahig na kawayan. Maitim ito at kumikinang sa liwanag ng gasera. Gumagalaw ito na parang ahas. Sinusuri ang paligid, hinahanap sila. Isang dila. Mahaba, manipis, at tila sinulid. Napaurong ang dalawa palayo sa sahig. Ang kanilang mga likod ay nakasandal na sa pader. Pinapanood nila ng may pagkasuklam at purong takot ang paggalaw ng dila sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa kanilang mga paa. Humihinto ito. Umuuga-uga sa hangin na tila inaamoy sila. Bago sa isang iglap, kasing bilis ng pagpasok nito, ay bigla itong umatras at nawala agdyoso. Hagulgol ni Kiko, hindi na napigilan ang mga luha ng takot. "Ano ba ito? Anong klaseng lugar to?" Bumukas ang mga mata ni Laya. May apoy sa loob ng mga ito. "Ito ang tahanan nila," sabi niya. "At tayo ang pumasok sa kanilang teritoryo." Nang akala ni Leo ay tapos na ang lahat. Nang akala niya ay aalis na ang anumang nasa labas, isang bagong tunog ang kanilang narinig.
Isang boses na kilalang kilala niya. Leo! Ang boses ay malambing, puno ng pag-aalala at nanggagaling mula mismo sa labas ng kanilang pinto. Leo! Andyan ka ba sa loob? Tulungan mo ako! Si Elena. Napatayo si Leo. Ang kanyang puso ay naghalong takot at pagkalito. Elena! Tawag niya pabalik. Ang isip ay gulong-gulo. Paano siya napunta rito? Huwag mo siyang sagutin. Mariing sigaw ni Laya. Tumatayo na rin. Pero huli na ang lahat. Leo, tulungan mo ako. May mga asong humahabol sa akin. Papasukin mo ako. Pagmamakaawa ng boses sa labas. Sinasabayan ng malakas na kalampag sa pinto. Ang isip ni Leo ay hindi na gumagana ng maayos. Ang tanging alam niya ay nasa panganib si Elena, ang babaeng dahilan kung bakit siya naroon. Kailangan natin siyang papasukin, sabi ni Leo. Akmang aalisin ang trangka, hinarangan siya ni Laya. Itinutok ang dulo ng kanyang sibat sa dibdib ni Leo. Gagamitin mo ba ang utak mo o hahayaan mong yang puso mo ang pumatay sa ating lahat? Mariing sabi ni Laya. Hindi siya yan. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Leo. Naririnig mo naman, di ba? Boses ni Elena yon. Oh, sagot ni Laya. Ang mga mata ay nakatitig sa pinto. Boses nga niya, pero hindi siya ang nagsasalita. Bago pa man makasagot si Leo, ang malambing na pagmamakaawa sa labas ay biglang napalitan. Ang boses ni Elena ay unti-unting naging magaspang, malalim at demonyo. Leo, buksan mo! Todo ito! Kasabay nito, isang napakalakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay, na tila may isang puwersang nagtangkang sirain ang pinto. At pagkatapos, katahimikan. Wala ng kalampag. Wala ng boses. Ang tanging natira ay ang tunog ng 3 puso na malakas na tumitibok sa loob ng maliit na bahay na napapalibutan ng isang kadilimang naghihintay. Hindi natulog si Laya ng gabing iyon. Hindi niya kayang matulog. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat pagaspas ng hangin ay nagbabalik ng mga alaalang matagal na yangasin na mga matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Habang ang 2 binata mula sa baryo ay nanginginig sa isang sulok, si Laya ay nakaupo lang, yakap ang kanyang sibat at naglalakbay pabalik sa isang gabing katulad nito. Maraming taon na ang nakalipas. Ang amoy ng dugo at nasusunog na damo. Ang mga sigaw ng kanyang mga magulang. Isang panaginip. Isang alaala. Nakatago siya sa ilalim ng kanilang sahig na kawayan. Isang batang paslit na pinagtaguan ng kanyang ina. Bago ito sumugod palabas kasama ang kanyang ama. Kapwa may hawak na nagbabagang sandata. Mula sa maliliit na siwang, nakita niya ang lahat. Ang mga anino na may pakpak na dumadapo sa kanilang bubong. Ang mahahabang dila na pumapasok sa mga bintana. Ang mababangis na aso na may mga matang pula. Nakita niya kung paano lumaban ang kanyang mga magulang. Ang huling mandirigma panday ng kanilang angkan. Nakita niya ang kanilang tapang. At nakita niya ang kanilang pagkatalo. Isang nilalang, mas malaki at mas tuso kaysa sa iba. Ang siyang pumatay sa kanila, hindi niya nakita ang mukha nito, ngunit ang imahe ng mahaba at malasong dila nito na pumulupot sa leeg ng kanyang ama ay nakatatak na sa kanyang isipan magpakailanman. Siya lang ang natira. Nag-iisang tagapagmana ng isang sumpang tungkulin.
Ang pagdating ni Leo at Kiko ay hindi isang pagkakataon. Walang pagkakataon sa gubat ng halinghing. At ang boses ni Elena sa labas, yun ang nagkumpirma sa lahat. Kilala niya ang modus ng mga iyon. Ang panloloko, ang paggamit sa kahinaan ng isang tao. Kinabukasan, nang sumikat ang isang maputlang araw, sinabi niya sa dalawa na manatili sa loob. Walang nagsalita tungkol sa nangyari kagabi. Ang takot ay masyadong mabigat para magkaroon pa ng puwang para sa mga salita. Kinuha ni Laya ang bolo ni Mang Damaso. Hawak pa lang niya ito kagabi. May naramdaman na siyang kakaiba. Isang lamig na hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong bakal. Dinala niya ito sa kanyang gawaan at inilagay sa nagbabagang uling. Hindi niya ito pupukpukin. Hindi niya ito aayusin. Susubukan niya ito. Habang umiinit ang talim, may nagsimulang lumitaw. Mga guhit na hindi niya napansin sa simula. Mga guhit na tila nakaukit sa loob mismo ng bakal. Habang nagiging kulay kahil ang talim sa init, ang mga guhit ay nagsimulang magliwanag. Isang kulay dugong pula. Hindi ito ordinaryong mga guhit. Ito ay mga sinaunang simbolo. Mga salita mula sa isang dialektong ginagamit lamang ng mga mangkukulam at mga demonyo. At sa gitna ng mga simbolo, sa mismong lamat, ang liwanag ay pinakamatingkad. Iyon ang sentro prago ng kapangyarihan. Naunawaan ni Laya ang lahat. Ang lamat ay hindi isang sira. Ito ay isang selyo. Isang mahinang selyo na pumipigil sa tunay na kapangyarihan ng itak na ito na makawala. Ang pag-aayos dito, ang pagpukpok, pag-init at pagdugtong sa bakal ay hindi mag-aayos sa lamat. Ito ang sisira sa selyo. Ito ang magpapalaya sa sumpang matagal nang natutulog sa loob ng sandatang ito. At tanging isang panday na may dugo ng kanyang angkan ang makakagawa nito. Tanging siya lang ang may kakayahang sirain ang selyo na ginawa rin ng isa sa kanyang mga ninuno maraming siglo na ang nakalipas. Bumalik siya sa loob ng bahay. Si Leo at Kiko ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa na aayusin na niya ang bolo para makaalis na sila. "Ano na? Aayusin mo na ba?" tanong ni Leo. Walang emosyon na ibinagsak ni Laya ang mainit pa ring bolo sa sahig na lupa. Ang tunog ay umaling-aungaw sa katahimikan. "Ito," sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit na hindi nakadirekta sa kanila, kundi sa taong nagpadala sa kanila. Hindi ito para ayusin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo, mga matang puno pa rin ng pagkalito. Ito ay para palayain ang isang sumpa. At kayo ang ginamit nilang tupa para ihatid ang kamatayan sa mismong pintuan ko. Ikinuyom ni Leo ang kanyang mga kamao. "Ano bang pinagsasabi mo? Si Mang Damaso." "Si Mang Damaso ay nagsinungaling sa inyo," putol ni Laya. Itinuro niya ang bolo. Ang sandatang ito ay gawa sa kadiliman. At ang tanging paraan para talunin ang isang mandirigma panday ay ang gamitin ang sarili niyang apoy laban sa kanya. Isang malamig na realisasyon ang dahan-dahang gumuhit sa mukha ni Leo. Ang pagtanggip, ang pagkalito. Huminga ng malalim si Laya bago sabihin ang mga salitang babasag sa mundo ng binata. "Ang babaeng mahal mo, hindi siya tao, at gusto niya akong mamatay." Sinungaling. Ang salitang iyon ay kumawala mula sa bibig ni Leo bago pa man niya ito mapigilan. Puno ito ng galit, pagkalito, at desperadong pagtanggi. Tinuro niya si Laya
Ang kanyang kamay ay nanginginig. Nagkakamali ka. O baka naman ikaw ang masama rito. Baka kinikidnap mo kami. Isang malamig na tawa ang naging sagot ni Laya. Isang tawang walang bahid ng saya. Kung gusto ko kayong patayin, ginawa ko na sana kagabi pa lang. Hindi ko na sana kayo pinapasok. Ginamit ko na sana ang sarili ninyong katangahan laban sa inyo. Si Elena. Mabait siya, giit ni Leo. Ang boses ay nagsisimulang mabasag. Naaalala niya ang ngiti nito, ang lambing ng kanyang boses. Hindi niya kayang manakit ng kahit sino. Ang pagiging bulag mo sa pag-ibig ang magiging kamatayan nating lahat, matigas na sabi ni Laya. Kagabi, narinig mo ang boses niya. Narinig mo kung paano ito nagbago. Hindi pa ba sapat na patunay yon? Mga kababalaghan, mga daya. Sigaw ni Leo. Baka isa kang mangkukulam. Baka ginagayuma mo kami. Napailing na lang si Kiko mula sa sulok. Leo, tumigil ka na. Mahinang sabi nito. Nakita natin, narinig natin. Kagabi. Hindi, sigaw ni Leo. Kailangan ko ng patunay. Isang bagay na totoo, hindi mga anino lang at mga boses na gawa-gawa. Tinitigan siya ni Laya ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang lalim ng katigasan ng ulo ni Leo. Sa wakas tumango siya. Gusto mo ng patunay? Sabi niya. Sige. Bibigyan kita ng patunay na hindi mo malilimutan habang nabubuhay ka. Halikayo. Kinuha niya ang kanyang sibat at maingat na binuksan ang pinto. Ang liwanag ng araw ay tila natatakot pumasok sa loob. Maingat siyang lumabas. Sinusuri ang paligid bago hudyatan ang dalawa na sumunod. Dinala niya sila hindi sa daan pabalik kundi sa gilid ng kanyang gawaan kung saan mas makapal ang mga puno at halaman. Ilang metro lang ang layo. Huminto siya at itinuro ang isang bagay sa lupa. Isang silo. Isang uri ng bitag na gawa sa kawayan na may matutulis na sibat na nakaturo pa itaas na tatakpan ng mga dahon. At sa loob ng bitag na yon, mayroong gumagalaw. Isa ito sa mga asong sumugod sa kanila kagabi. Nakatusok ang isa sa mga sibat sa hita nito at hindi ito makawala. Ngunit hindi na ito isang ordinaryong aso. Napatakip si Leo sa kanyang bibig para pigilan ang pagduduwal. Si Kiko ay napasukan na sa gilid. Ang nilalang sa bitag ay nasa gitna ng isang nakakasuklam na pagbabago. Ang kanang paa nito sa harapan ay hindi na paa ng aso. Ito ay isang kamay ng tao, payat, marumi, at may mahahabang kuko na kumakaskas sa lupa. Ang kalahati ng nguso nito ay umurong nagpapakita ng gilagid at ngipin na kahawig ng sa tao. Ang mga mata nito ay hindi na pula, kundi isang naninilaw na kulay. Puno ng sakit at primatibong galit. Isang mahinang ungol ang lumabas dito. Isang tunog na pinag-ahalong tahol ng aso at daing ng isang tao. Ito ang patunay na hinihingi ni Leo. Isang buhay, humihinga, at nakakadiring katotohanan. Ang lahat ng kwento, lahat ng babala ay totoo. At si Elena. Ang pag-iisip pa lang sa pangalan niya kasabay ng imahe ng nilalang na ito ay sapat na para gumuho ang mundo ni Leo. Ang pag-ibig na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang nakakalamig na takot at pagkasuklam. Habang nakatitig sila sa karumal-dumal na tanawin, isang anino ang tumakip sa kanila. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo sa bungad ng kakahuyan. Ilang metro lang ang layo ay si Mang Damaso. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita,
Nakatitig lang siya sa kanila. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagiging isang simpleng magsasaka. Ito na ngayon ang muka ng isang mangangaso na natagpuan ang kanyang mga biktima. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit, isang tahimik na banta na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Naalala ni Leo ang lahat. Ang kakaibang higpit ng hawak ni Mang Damaso sa bolo. Ang mga matang laging nakamasid. Ang imposibleng hamon. Lahat ng ito ay piyesa ng isang palaisipan na ngayon lang niya nabuo. Isa itong bitag mula pa sa simula. At sa gitna ng katahimikan, habang ang araw ay nagtatago sa likod ng mga ulap, isang bagay ang ginawa ni Mang Damaso na tuluyang sumira sa natitirang katinuan ni Leo. Ngumiti ito. Hindi ito isang ordinaryong ngiti. Ang kanyang mga labi ay umunat sa isang paraang hindi natural. Ipinapakita ang kanyang mga ngipin. At nakita nila itong lahat ng malinaw. Ang kanyang mga canine teeth, ang mga pangil ay mas mahaba at mas matulis kaysa sa normal. Tila mga patalim na handang pumatay. Pagkatapos, kasing bilis ng kanyang paglitaw. Dahan-dahan siyang umatras, nilamon ng kadiliman ng gubat hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Ang banta ay malinaw na. Alam na nila. At alam ng mga ito na alam na nila. Wala nang takas. Bumalik sila sa loob ng bahay ni Laya ng walang imikan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Kiko at ang tunog ng pagsara muli ng mga trangka. Si Leo ay tulala, nakaupo sa sahig, ang mga mata ay walang buhay. Pero si Kiko ay nasa bingit na ng pagkasira ng bait. Kailangan nating umalis dito, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa masikip na espasyo na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kailangan nating umalis ngayon din. At saan tayo pupunta? Kalmadong tanong ni Laya, habang sinisimulang linisin at hasain ang dulo ng kanyang sibat. Sa gubat kung saan sila naghihintay, matalino. Hindi. Pwede tayong magtago. Pwede tayong humanap ng ibang daan. Kahit ano. Basta makaalis lang tayo sa lugar na to. Sigaw ni Kiko. Tumingin siya sa mga dingding na gawa sa kahoy at kawayan. Hindi nga tayo ligtas dito eh. Pwede nilang sirain to anumang oras. Kung gusto nila tayong patayin agad, ginawa na nila sana kagabi. Sabi ni Laya. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang tunog ng paghasa ng bato sa metal ay ang tanging kalmadong bagay sa silid. Pero hindi ganoon ang laro nila. Ang angkan nila, mahilig silang maglaro sa kanilang pagkain. Natigilan si Kiko. Pagkain? Tingin nila sa atin. Pagkain o laruan? Simpleng sagot ni Laya. Aasarin muna nila tayo. Tatakutin. Hihintayin nilang tayo na mismo ang sumuko sa takot. Hihintayin nilang tayo na mismo ang gumawa ng pagkakamali at lumabas. Umupo si Kiko sa sahig, sinasabunutan ang sariling buhok. Lahat ng kwentong tinawanan niya noon, lahat ng babala ng kanyang lola na binaliwala niya, lahat ng iyon ay bumabalik sa kanya ngayon na parang mga multo. Siya ang pinakaskeptiko sa baryo. Ang siyang unang bumigay sa takot. Bakit? Bakit tayo? Tanong niya, halos pabulong na. Bakit kami nadamay dito, Leo? Dahil lang sa isang babae. Hindi sumagot si Leo. Nakatingin lang ito sa kawalan, hawak ang bolo ni Mang Damaso na iniwan ni Laya sa sahig, ang simbolo ng kanyang katangahan.
Hindi lang kayo ang damay dito, sabi ni Laya. Ako ang sadya nila. Kayo ang ginamit na pain. Tumingin si Kiko kay Laya. Ang babaeng ito, na kanina lang ay kinatatakutan niya, ay biglang naging ang tanging pag-asa nila. Sino ka ba talaga? Bakit kanila gustong patayin? Itinigil ni Laya ang paghahasa. Tumingin siya sa malayo na para bang may tinitingnan sa labas ng kanilang mga dingding sa isang lugar sa nakaraan. Ang pamilya ko, kami ang mga mandirigma panday, simula niya. Isang angkan ng mga panday na hindi lang gumagawa ng sandata, kundi gumagamit din nito. Sa loob ng maraming henerasyon, tungkulin naming panatilihing balanse ang mga bagay-bagay. Tungkulin naming manghuli ng mga tulad nila. Ipinakita niya ang kanyang braso. Mayroon itong mahahabang peklat, lumana, na tila mga marka ng malalaking kuko. Ang angkan ni Elena at Mang Damaso. Isa sila sa mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang angkan ng mga tiktik na aswang sa buong aklan. Ang mga ninuno ko, halos naubos nila ang lahi ng mga ito, pero may mga nakaligtas. At naghintay sila. Naghintay sila ng tamang pagkakataon para makapaghiganti. At ikaw? Ikaw ang huli sa lahi mo? Tanong ni Leo. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay basag. Tumango si Laya. Ako na lang ang natira. At ngayon, natagpuan na nila ako. Salamat sa iyo. Ang bigat ng mga salitang iyon ay dumagan sa buong silid. Ang kasalanan ay malinaw na nakaguhit sa mukha ni Leo. Ang takot ay nasa mukha ni Kiko. At ang mapait na pagtanggap sa kapalaran ay nasa mukha ni Laya. Sila ay mga bihag. Mga bihag ng gubat, mga bihag ng mga aswang, at mga bihag ng kanilang sariling mga pagkakamali. Hindi sila aatake ng basta-basta, sabi ulit ni Laya, na tila binabasa ang isip ni Kiko. Pahihirapan muna nila ang ating isipan, at tila bilang sagot sa kanyang sinabi. Isang tunog ang nagsimulang umaling-aw-ngaw mula sa gubat sa labas. Hindi ito sigaw. Hindi ito ungol. Isang tawa. Isang tawa ng babae. Malambing, mapaglaro, at kilalang-kilala nila. Ang tawa ni Elena. Umalingaw-ngaw ito sa buong paligid na parabang nanggagaling sa bawat puno, sa bawat dahon. Isang nakakabaliw na tunog na nang-aasar at nangangako ng isang masakit na kamatayan. Ang bawat hagik-gik ni Elena na naririnig niya mula sa labas ay parang isang patalim na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Leo. Ang dating musika sa kanyang pandinig ay ngayoy isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat alaala ng tamis at pinalitan ito ng mapait na katotohanan. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Ang bawat ngiti, bawat sulyap, bawat pag-asang binuo niya sa kanyang puso. Lahat ay kasinungalingan, isang perpektong pag-arte. Isang bitag na maingat na inilatag para sa isang tanga at desperadong tulad niya. Hindi siya biktima. Siya ang kasabwat. Tumingin siya kay Kiko, na nakasandal sa sulok, nakatakip ang mga kamay sa kanyang tainga para pigilan ang tawa. Pero walang saysay. Kitang-kita ni Leo ang purong takot sa mukha ng kanyang kaibigan. Isang takot na siya ang may kagagawan. Dinala niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa bibig ng impyerno dahil sa isang pag-ibig na hindi naman pala totoo. Ang bigat ng kasalanan ay mas masakit pa kaysa sa takot.
Kasalanan ko to, bulong niya. Ang mga salita ay halos hindi lumabas. Kasalanan ko tong lahat, hindi siya sinagot ni Kiko. Hindi rin siya sinagot ni Laya. Hinayaan lang nila siyang malunod sa sarili niyang lason. Ang tawa sa labas ay nagpatuloy, walang tigil, paulit-ulit, na para bang isang sirang plaka. Tinutusok ang kanyang isipan. Binubulabog ang kanyang katinuan, hindi na niya kaya. Sa isang iglap, isang bagong emosyon ang pumalit sa kanyang pagdadalamhati. Isang nag-aapoy na galit. Galit sa sarili. Galit kay Mang Damaso. At higit sa lahat, galit kay Lamana, kay Elena. Dinampot niya ang bolo ni Mang Damaso mula sa sahig. Ang bakal ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Tama na. Sigaw niya, hindi para sa kung sino man sa loob, kundi para sa nilalang sa labas. Tama na. Tumakbo siya papunta sa pinto. Ang isip ay wala ng ibang laman, kundi ang harapin ang demonyong nagtatago sa likod ng mukha ng anghel na minahal niya. Kahit mamatay siya, kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang tapusin ito. Leo, wag! Sigaw ni Kiko. Sinusubukang tumayo. Pero mas mabilis si Laya. Bago pa man maabot ni Leo ang trangka, humarang na ito sa kanyang harapan. Saan ka pupunta, Aber? Magpapakamatay? Matigas na tanong nito. Umalis ka dyan, sigaw ni Leo. Sinusubukang itulak si Laya, pero ang babae ay matatag na parang isang puno. Kailangan kong tapusin to. Tapusin o ibigay sa kanila ang gusto nila. Sagot ni Laya. Sa tingin mo ba hindi nila yan inaasahan? Ang isang tangang tulad mo na padadala sa emosyon? Wala kang alam sa nararamdaman ko. Wala akong alam. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leo. Napakatigas nito na natigilan siya. Ang init ng sakit ay gumising sa kanya mula sa kanyang galit. Pinatay nila ang buong pamilya ko sa harapan ko mismo. Huwag mo akong pagsasabihan na wala akong alam tungkol sa sakit at galit. Natahimik si Leo. Ang mga mata ni Laya ay nag-aapoy, hindi lang sa galit, kundi sa isang pamilyar na sakit. Ang katangahan mo, ang pagiging bulag mo ay tapos na, sabi ni Laya. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon, pero mas mabigat. Wala nang puwang para dyan. Ang natitira na lang ngayon ay ang pag-asa para mabuhay. Dahan-dahang binitawan ni Leo ang bolo. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at basag na pakiramdam. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Doon sa harap ng kanyang kaibigan at ng babaeng dinala niya sa bingit ng kamatayan, umiyak si Leo. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa isang pusong sinira hindi ng pag-iwan, kundi ng isang napakasamang panloloko. Ang bawat luha ay pag-amin sa kanyang pagkakamali, sa kanyang kahinaan. Matagal siyang nanatiling nakaluhod, ang kanyang mga hikbi ang tanging tunog na pumuno sa silid matapos tuluyang tumigil ang tawa sa labas. Nang sa wakas ay maubos na ang kanyang mga luha, isang bagong bagay ang pumalit. Isang malamig, matigas at tahimik na determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Pinulot niya muli ang bolo. Hindi na bilang isang simbolo ng pag-ibig, kundi bilang isang pangako ng paghihiganti. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Laya. Ang pagiging binatilyo sa kanyang mga mata ay nawala na.
napalitan ng isang bagay na mas matanda at mas madilim. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na sa isang nakakakilabot na paraan. Turuan mo akong lumaban. May nagbago kay Leo pagkatapos ng gabing iyon para kay Kiko. Nakilala ang kaibigan mula pagkabata. Tila isang dekada ang itinanda nito sa loob lang ng isang gabi. Ang dating kislap ng pagiging romantiko sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Hindi na siya nagsasalita tungkol kay Elena. Hindi na rin siya nagsasalita tungkol sa pagsisisi. Ang tanging bukang bibig niya ay kung paano sila lalaban. At si Laya, na laging sanay mag-isa, ay tila nagulat sa biglaang pagbabagong ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kiko ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ng panday. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Leo, isang mabagal na pagtango lang ang kanyang isinagot. Kinabukasan, ang maliit na tirahan at gawaan ni Laya ay naging isang kampo ng mga mandirigma. Hindi sila basta-bastang sinusugod, paliwanag ni Laya, habang inilalatag sa mesa ang ilang luma at marupok ng mga papel na may mga guhit ng mga aswang. Ang mga tiktik ay tuso. Gagamitin nila ang kanilang bilis at ang kakayahang umakyat sa mga puno at bubong. Ang sandata natin ay hindi lang ang ating mga itak, kundi ang lugar na ito. Isang bagong sigla ang pumuno sa hangin. Pinapalitan ang mabigat na takot. Nagsimula silang magtrabaho. Si Laya ang naging general at sina Leo at Kiko ang kanyang dalawang sundalo na walang karanasan pero puno ng determinasyon. Kiko, utos ni Laya, kumuha ka ng lahat ng kawayan sa likod. Kailangan natin ng maraming sibat. Ituturo ko sa iyo kung paano hasain ang dulo para maging nakakalason. Leo, ikaw naman, sabi nito, bumaling sa kaibigan ni Kiko. Ang apoy ang kahinaan nila. Pero mas takot sila sa mga bagay na sumisimbolo sa kabanalan. Ihalo mo ang asin na ito sa lahat ng tubig na mahahanap mo. At durugin mo ang lahat ng bawang na iyan. Ilagay mo sa mga tela at itali natin sa dulo ng ating mga sandata. Gumagalaw sila na parang iisang katawan habang tinatapyas ni Kiko ang kawayan. Naririnig niya ang pagpukbok ni Leo sa mga bawang. Nakikita niya si Laya na nag-iinit ng mga dulo ng bakal sa apoy. Ang dating kakatakot na gawaan ay naging simbolo na ngayon ng kanilang paglaban. Ginawa nilang isang malaking bitag ang buong lugar. Ang bawat bintana ay hinarangan ng mga nakausling matutulis na kawayan. Nagbuhos sila ng langis sa paligidan ng bahay. Handang silaban anumang oras. Ang bawat sulok ay nilagyan ng mga bote na puno ng tubig na may asin, na handang ibato. Sa gitna ng kanilang paghahanda, tinuruan sila ni Laya kung paano humawak ng sandata. Hindi ganyan, sabi niya kay Kiko. Inaayos ang kanyang pagkakahawak sa isang maikling sibat. Ang bigat ay dapat nasa iyong likod na paa para handa kang umatras o sumugod, at huwag mong idiretso ang saksak. Laging paanggulo para mas malaki ang sugat na iiwan nito. Kay Leo isang lumang itak na may mga ukit ang ibinigay niya. Ikaw, sabi niya, ang galit mo ang iyong lakas, pero ito rin ang iyong kahinaan. Gamitin mo ang galit para maging matapang, pero huwag mong hayaang bulagin ka nito. Isip, hindi lang puso. Dumating ang dapit hapon. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at dugo.
Natapos na ang kanilang paghahanda. Umupo silang tatlo sa paligid ng maliit na mesa at nagsalo sa isang simpleng hapunan, kaunting kanin at tuyo. Ito na marahil ang kanilang huling pagkain. Walang nagsasalita, pero sa katahimikan na iyon, mayroong isang bagong uri ng ugnayan na nabuo sa pagitan nilang tatlo. Hindi pagkakaibigan, hindi pamilya, kundi isang samahan ng mga taong nasa bingit ng kamatayan na handang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Inilagay ni Leo ang bolo ni Mang Damaso, ang isinumpang bolo, sa ibabaw ng palihan sa gitna ng gawaan. Nakatutok ang talim nito sa direksyon ng gubat. Isang tahimik na hamon, isang paanyaya. Nang tuluyang bumagsak ang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa gubat ng halinghing. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Nawala ang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw o tawa. At pagkatapos, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pangunahing pinto ng gawaan. Hindi ito kalampag. Hindi ito pagkamot. Ito ang tunog ng isang bagay na napakatigas at napakabigat na buong lakas na bumangga. Blag. Napahigpit ang hawak nilang lahat sa kanilang mga sandata. Tumingin sila sa isa't isa. Nagsimula na. Blag. Isang pangmalakas na pagbangga ang yumanig sa buong estruktura. Ang mga alikabok ay nalaglag mula sa kisame. Ang mga bakal na nakasabit sa dingding ay umuuga. Naramdaman ni Leo ang bawat pagyanig hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ito na. Ang paghihintay ay tapos na. Sa likod ng palihan, sigaw ni Laya. Huwag kayong maghihiwalay, pumuwesto silang tatlo. Ang kanilang mga likod ay halos magkakadikit na bumubuo ng isang maliit na tatsulok ng depensa. Nakatutok ang kanilang mga sandata sa pinto. Ang tanging liwanag nila ay mula sa nagbabagang ulingan na lumilikha ng mahahaba at sumasayaw na mga anino. Blag. Crack. Sa ikatlong pagbangga, sumuko ang kahoy. Ang pinto ay nabiyak sa gitna. Ang mga pira-piraso nito ay tumilapon papasok. At sa nabasag na pasukan, isang figura ang tumambad sa kanila, si Mang Damaso. Ngunit hindi na ito ang matandang magsasaka na nakita nila sa baryo. Ang kanyang katawan ay tila mas malaki, ang kanyang mga braso ay mas mahaba, at ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang tuldok sa dilim. Ang ngiti na may matutulis na pangil ay muling nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi ito nagsalita. Umungol lang ito, isang tunog na galing sa lalamunan ng isang hayop at sumugod papasok. "Ngayon na!" sigaw ni Laya. Inihagis ni Kiko ang isang boteng puno ng langis. Bumasag ito sa paanan ni Mang Damaso. Ikinalat ang madulas na likido sa lupa. Kasunod nito, naghagis si Laya ng isang maliit at nagniningas na piraso ng tela. Isang malaking apoy ang biglang sumiklab na bumabalot sa pasukan. Isang nakakabinging sigaw ng sakit at galit ang umaling-aungaw. Ang nasusunog na figura ni Mang Damaso ay nagpagulong-gulong sa lupa, sinusubukang patayin ang apoy. Ngunit hindi ito sapat. Ang apoy ay kumapit sa kanyang balat na naglalabas ng isang karima-rimarim na amoy ng nasusunog na laman. Ngunit hindi ito namatay. Mula sa apoy, tumayo itong muli. Ang kalahati ng kanyang muka ay sunog na. Yang kanyang mga damit ay nagliliyab pa. Pero ang galit sa kanyang mga mata ay mas tumindi. Sa isang bilis na hindi kapani-paniwala,
tumakbo ito. Hindi alintana ang apoy at diretsyong sumugod kay Laya. Nagpang-abot ang kanilang mga sandata. Ang itak ni Laya laban sa mahahabang kuko ni Mang Damaso na parang mga patalim. Ang tunog ng bakal na tumatama sa buto ay umalingaw-ngaw sa gawaan. Mabilis si Laya, sanay sa pakikipaglaban, ngunit ang lakas ni Mang Damaso ay hindi pangkaraniwan. Sa bawat paghampas nito, napapaatras si Laya. Nakita ni Leo ang isang pagkakataon. Habang abala ang aswang kay Laya, umikot siya sa gilid. Hawak ng mahigpit ang kanyang itak. Ang lahat ng tinuro sa kanya ni Laya, ang lahat ng galit na naipon sa kanyang dibdib, ay tinipon niya sa isang saksak. Para kay Kiko, para sa pamilya mo. Sigaw niya. Itinarak niya ang itak sa tagiliran ni Mang Damaso. Isang malakas na hiyaw ang kumawala sa aswang. Ngunit sa halip na bumagsak, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Isang malakas na sampal mula sa likod ng kamay nito ang tumama sa dibdib ni Leo, na nagpatilapon sa kanya ng ilang metro. Bumagsak siya sa sahig. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. "Leo!" Narinig niyang sigaw ni Kiko. Nakita ni Kiko na nasa panganib si Leo. Sa purong adrenaline, kinuha niya ang isa sa mga mahahabang sibat na kawayan at buong lakas na itinarak sa binti ni Mang Damaso na tumagos sa laman nito at bumaon sa lupa. Umungol sa sakit ang aswang. Ngayon ay hindi na ito makagalaw ng maayos. Ginamit ni Laya ang pagkakataong iyon. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, itinarak niya ang kanyang sariling itak sa dibdib ni Mang Damaso sa mismong puso nito. Isang huling, nakakakilabot na tunog ang lumabas sa bibig ng nilalang. Ang kanyang katawan ay nanginig ng malakas. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala. At sa wakas, bumagsak ito sa lupa, wala ng buhay. Hingal na hingal silang tatlo. Ang katawan ni Mang Damaso ay nakahandusay sa sahig, umuusok pa. Ang amoy ng dugo, pawis, at nasunog na laman ay bumalot sa hangin. Nakahinga ng maluwag si Leo. Tapos na. Nanalo sila. Ngunit nang akalain nilang tapos na ang lahat, isang malambing. Ngunit nakakakilabot na boses ang marahang nagsalita mula sa kadiliman ng sirang pinto. Talaga namang wala kang silbi, Itay. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo doon si Elena. Ang kanyang puting bestida ay tila nagniningning sa dilim. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay dalawang walang lamang balon ng purong kadiliman. "Nakakahiya ka," sabi pa nito. Tinitingnan ang bangkay ng kanyang ama na walang anumang emosyon. "Mukhang kailangan ko na namang tapusin ang lahat ng mag-isa." At sa harap ng kanilang mga mata, nagsimula siyang magbago. Ang kanyang katawan ay umunat. Ang kanyang mga buto ay tumunog na parang nababali. Ang kanyang balat ay pumunit at mula sa kanyang likuran, dalawang malalaki at buto-butong pakpak na gawa sa katad ang lumabas. Ang kanyang magandang mukha ay naging isang bangungot. Hindi ito ang babaeng minahal ni Leo. Ito ang reyna ng kanilang mga bangungot. Kinilabutan si Laya, ngunit hindi ito takot. Ito ay isang pamilyar na damdamin, isang galit na minana pa niya mula sa kanyang mga ninuno. Ito na ang nilalang mula sa kanyang mga bangungot. Ang anino na pumatay sa kanyang mga magulang, mas matanda, mas malakas, at ngayon, nasa harapan na niya. "Kayo na pala ang reyna," sabi ni Laya.
Ang boses ay matatag. Itinaas niya ang kanyang duguan ng itak. Isang tawa ang kumawala mula sa nagbagong anyo ni Elena. Isang tawang nakakayanig. At ikaw naman ang huling hangal na mandirigma, Panday. Sagot nito. Ang boses ay pinaghalong boses ng dalaga at boses ng isang demonyo. Isang lahi na dapat ay matagal nang nabaon sa limot. Sa isang iglap sumugod ito. Ang bilis nito ay hindi maikumpara kay Mang Damaso. Tila isa lang siyang itim na anino na gumagalaw. Bago pa man makakilos sina Leo at Kiko, si Elena ay nasa harapan na ni Laya. Ang mahahabang kuko nito ay sumalubong sa talim ng itak ni Laya. Ang lakas ng impact ay halos bumasag sa mga buto sa braso ni Laya. Mahina, bulong ni Elena. At sinipa si Laya sa tiyan na nagpatalsik dito sa kabilang dulo ng gawaan. Bumagsak si Laya sa tabi ng ulingan. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Laya! Sigaw ni Leo. Sumugod sina Leo at Kiko. Sabay na inatake ang nilalang mula sa magkabilang gilid. Ngunit para kay Elena, para silang mga langaw na sinusubukang saktan ang isang agila. Hindi man lang nito ginamit ang kanyang mga kamay. Ginamit nito ang kanyang mga pakpak, ipinanghampas sa dalawa ng buong lakas. Tumilapon si Kiko at bumagsak sa isang pader. Nawalan ng malay. Si Leo naman ay tumama sa isang estante ng mga bakal at bumagsak na may malaking sugat sa braso. Tinalikuran na sila ni Elena na para bang mga basurang hindi na kailangang pansinin. Dahan-dahan itong lumakad papalapit kay Laya na sinusubukang bumangon. Tingnan mo ang iyong sarili, sabi ni Elena. Tinatapakan ang kamay ni Laya na may hawak na itak na nagdulot ng isang tunog ng nababaling buto. Nag-iisa. Sugatan. Umaasa sa tulong ng dalawang inutil. Ito na ba ang katapusan ng inyong lahi? Nakakaawa. Humingal sa sakit si Laya. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi namatay. Ang lahi namin ay hindi namamatay, sabi niya ng may kahirapan. Muling tumawa si Elena. Tumingin ito sa paligid. Ang mga mata ay napako sa isang bagay. Ang isinumpang bolo na nakapatong sa palihan. Alam mo, ang plano talaga ay ikaw mismo ang mag-aalis ng selyo sa sandatang iyan, sabi ni Elena habang dahan-dahang naglalakad papalapit dito. Ang sandatang ginawa para patayin ang iyong mga ninuno. Ang sarap sanang panoorin. Isang tula ng kabalintunaan pero masyado kang matalino. Hinawakan nito ang isinumpang bolo. Nang magdikit ang balat nito at ang bakal, umusok ito at isang pulang liwanag ang nagmula sa lamat. Pero okay lang, sabi pa nito. Kahit hindi alisin ang selyo, ang kapangyarihan nito ay sapat na para burahin ka sa mundo. Itinaas nito ang isinumpang bolo, handa ng ibagsak kay Laya para sa huling, nakamamatay na hampas. Lahat ay tila nag-slow motion. Nakita ni Laya ang pagngisi sa mukha ni Elena. Nakita niya ang walang pag-asang tingin sa mga mata ni Leo, na sinusubukang gumapang palapit. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ngunit sa huling sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Laya. Isang desperado at nakakabaliw na ideya. Tumingin siya sa nagbabagang ulingan sa kanyang tabi. Ang apoy na ginagamit niya para lumikha ay maaari ring gamitin para sumira. Habang ibinababa ni Elena ang bolo, sa halip na umiwas, gumulong si Laya papalapit sa panganib. Dinampot niya ang isang pares ng sipit na bakal at, sa huling natitirang lakas,
Ginamit niya ito para kunin ang isang bagay na mas mainit pa sa galit niya. Ang isinumpang bolo na hawak ni Elena. Isang hiyaw ng pagkagulat at sakit ang kumawala kay Elena nang biglang agawin ni Laya ang sandata mula sa kanyang kamay. Hindi! Sigaw ng reyna ng aswang. Ngunit huli na. Hindi inatake ni Laya si Elena. Sa halip, lumingon siya at sa isang malakas na sigaw na puno ng pighati at determinasyon, itinarak niya ang talim ng isinumpang bolo sa pinakapuso ng kanyang gawaan, sa nagbabagang ulingan. Sa sandaling tumama ang isinumpang bakal sa nagbabagang puso ng ulingan, isang nakabibinging tunog ang pumuno sa buong gubat, isang tunog na hindi galing sa mundong ito. Ang bolo na pinapakain ng matinding init ay nagsimulang magliwanag ng napakatingkad. Ang mga pulang simbolo sa talim nito ay sumayaw na parang buhay. Ang selyo ay nasira. Isang malakas na pagsabog ng itim at pulang enerhiya ang kumawala mula sa bolo na nagpatilapon sa lahat. Tumama ang likod ni Leo sa isang pader. At ang huling nakita niya bago pansamantalang mawalan ng paningin ay si Laya na tumilapon din. Ang kanyang katawan ay nasusunog sa itim na apoy na kumakalat mula sa hawak niyang sipit. Nang bumalik ang kanyang paningin, ang eksena ay isang bangungot. Ang apoy sa ulingan ay mas malaki. Ang mga anino ay mas madilim. Si Elena ay nakatayo, nanginginig. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang nasunog. Si Laya ay nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Ang kanyang braso ay maitim at umuusok. Ngunit ang bolo ay iba na. Nakalutang ito ng ilang pulgada sa ibabaw ng ulingan. Hindi na nagliliwanag, kundi tila hinihigop ang lahat ng liwanag sa paligid. Isang purong itim na sandata na bumubulong ng kamatayan. Hindi! Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng ng takot sa unang pagkakataon. Hindi mo dapat ginawa yon. Ang sumpang iyan, papatayin din nito ang sino mang hahawak dito. Sinubukan niyang lumapit dito. Ngunit sa bawat hakbang niya, isang itim na kuryente ang tumatalon mula sa bolo. Pinipigilan siya. Si Leo na may dugo na tumutulo mula sa kanyang baso at noo ay dahan-dahang tumayo. Nakita niya si Kiko na nagsisimula ng magkamalay sa isang sulok. Nakita niya si Laya na posibleng patay na. At nakita niya ang nilalang na sumira sa kanyang buhay. Ang galit, ang sakit, ang pagsisisi. Lahat ng iyon ay nawala. Ang natira na lang ay isang malamig at tahimik na tungkulin. Ang sumpa ay hindi na mahalaga, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang mahalaga ay matapos na ito. At nagsimula siyang maglakad papalapit sa bolo. "Huwag, tanga!" sigaw ni Elena. "Hindi mo kaya ang kapangyarihan niyan." Hindi siya pinansin ni Leo. Nagpatuloy siya sa paglakad. Isang hakbang, dalawang hakbang. Nakikita niya ang itim na enerhiya na pumapalibot sa sandata. Nararamdaman niya ang lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. "Leo!" Narinig niyang mahinang tawag ni Laya. Buhay pa ito. Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata ni Laya ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding pag-unawa. Dahan-dahan itong tumango. Iyon lang ang kailangan ni Leo. Sa huling hakbang, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang puluhan ng isinumpang bolo. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig nang ang itim na enerhiya ay gumapang sa kanyang braso, na parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat at kaluluwa. Ang sakit ay hindi mailarawan.
Ngunit kasabay ng sakit, naramdaman niya ang isang kapangyarihang hindi para sa mga mortal. Itinaas niya ang bolo. Ngayon, siya na ang anino. Siya na ang kamatayan. Napaatras si Elena. Ang kanyang anyong demonyo ay nagpapakita ng purong takot. Sumugod ito. Hindi para umatake, kundi para tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang galaw na hindi niya alam kung paano niya nagawa, mas mabilis pa sa kidlat, si Leo ay nasa harapan na ni Elena. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Sa isang iglap, sa likod ng mga matang demonyo, nakita niya ang isang bahid ng dalagang nakilala niya sa tabi ng poso. Ang ngiti, ang lungkot, isang alaala ng isang kasinungalingan para sa wala, bulong niya. At itinarak niya ang isinumpang bolo sa mismong dibdib nito. Walang sigaw. Ang tanging narinig ay ang tunog ng hangin na hinihigop. Ang katawan ni Elena ay hindi dumugo. Sa halip, nagsimula itong maging abo, simula sa sugat na ginawa ng bolo, hanggang sa ang buong katawan nito ay naging itim na alikabok na tinangay ng hangin ng umaga na nagsisimula ng pumasok sa sirang gawaan. Kasabay ng paglaho ni Elena, bumagsak ang bolo mula sa kamay ni Leo. Ang itim na enerhiya ay nawala. Bumagsak din siya sa kanyang mga tuhod. Ang lakas ay tuluyang nawala. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa gawaan, nagbibigay liwanag sa isang eksena ng pagkawasak. Si Kiko ay papalapit na, sugatan ngunit buhay. Si Leo ay nakaluhod, hingal na hingal. At si Laya ay nakahiga, duguan dan ngunit humihinga. Nanalo sila. Ilang linggo ang lumipas. Naglalakad sina Leo at Kiko palayo sa baryo malalim, palayo sa gubat ng halinghing. Dala nila ang mga peklat na hinding-hindi na mawawala. Si Kiko ay hindi na muling nagbiro tungkol sa mga multo. At si Leo, hindi na siya ang binatang taga Maynila na naghahanap ng pag-ibig. Bago tuluyang umalis, lumingon si Leo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng gubat. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa isang bagong peklat sa kanyang braso. Isang peklat na kulay itim na tila isang ugat na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ang marka na iniwan ng isinumpang bolo. Malayo sa kanila, sa loob ng nawasak na gawaan, si Laya ay dahan-dahang pumupukpok muli. Pinipilit niyang ayusin ang mga nasira. Sa ibabaw ng kanyang palihan, may isang bagong espada siyang sinisimulang gawin. At sa gitna ng malinis at bagong bakal, isang napakaliit na guhit. Halos hindi makita. Ang nagsisimulang mabuo. Isang lamat. At dito nagtatapos ang madilim na paglalakbay ni Leo at Kiko at ang walang hanggang pagbabantay ni Laya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos pusong pasasalamat sa inyo. Salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng nakakakilabot na kwentong ito. Ang pagsulat ng istoryang ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay sa dilim, hindi lamang sa mga gubat na pinamumugaran ng mga aswang, kundi pati na rin sa kadiliman na nagtatago sa loob ng puso ng tao. Sa likod ng mga matatamis na ngiti at mga mapanlinlang na pangako, ipinapaalala nito sa atin na ang pag-ibig, kapag ito'y naging bulag, ay maaaring maging isang sandata na mismong sa atin itututok. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom. Ang ilan ay nagiging peklat, mga paalala ng mga laban na ating pinagdaanan
at ng mga aral na ating natutunan sa pinakamasakit na paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng dilim, mayroong liwanag na natitira. Ang liwanag ng katatagan. Ang liwanag na nagmumula sa pagtayo muli matapos bumagsak at sa pagharap sa anumang kinabukasan na darating, gaano man ito kawalang katiyakan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni Leo, Kiko at Laya? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay kasing halaga ng kwentong ito. Hanggang sa susunod na kabanata ng Takot at Hiwaga. Maraming salamat muli at mag-ingat kayo palagi, lalo na sa pagdating ng dilim.